kidney stone. Pero pag malaki na siyang masyado, kailangan na rin ng medical intervention nun kasi sometimes na-hamper yung functioning ng kidney pag sobrang lalaki yung kidney stone. It's either kailangan na rin yung operahan or kailangan shockwave para mailabas sa katawan ng kidney stone. Pero pag maliliit lang, inuman lang ng kidney protector, isa sa umaga, isa sa gabi. Or kung ang ihi mo is paputol-putol, medyo kailangan taasan mo yung dosage. Dalawa. Kasi humaharang yung kidney stone sometimes doon sa lalabasan ng ihi. Kaya yun po yung tamang pag-take yan. Then meron din po tayong mga oil vitamins. May garlic oil tayo, no? Ang DOH, in-approve niya yung garlic as medicine for hypertension. So, ang tamang inom sa garlic oil is 4 na soft gels sa umaga, 4 na soft gels sa gabi after meal. Pampababa po siya ng BP. Now, ito si vitamin E, kailangan siya ng heart, ng cardiovascular system ng mga ugat, kailangan siya ng brain, kailangan siya ng skin. So, marami siyang gamit. So, pag ikaw kulang ka sa vitamin E, yung mga binanggit kong organs, hindi kompleto yung regeneration. So, mabagal. Nagkakaroon ka ng problem doon sa mga areas na yon. Then, meron tayong fish oil. Ano ba yung component ng fish oil? Meron siyang omega-3, no? Meron EPA and DHA. Ang DHA, makikita nyo to sa formulation ng milk ng mga bata for brain development. So, ito po yung nagkukulang, yung omega-3 sa mga taong nagkakaroon ng Alzheimer's disease, at saka yung dementia, and then yung Parkinson's. Kasi yung nervous system, kailangan siya as anti-inflammatory agent. Kasi sa mga diet natin, bugbog tayo sa omega-6. Yung omega-6, yun yung mga nasa canola oil, corn oil, pag niluto mo, nag-oxidize yun, no? Naging inflammatory sa loob ng katawan. Ang nagbabalance po doon is omega-3 para hindi makapinsala yung mga nag-oxidize na seed oil na yun. So para hindi magbara yung ugat, kailangan mo ng daily dose ng omega-3. Then, meron tayong grapeseed. Now, si grapeseed, kung babasahin niyo yung kanyang research, mabisa siyang anti-clotting agent. So, pinaprevent niya yung clotting, yung pagkakaroon ng thrombosis na tinatawag. Nakikita niyo yung diabetic pag nangingitim yung paa. So, yung pangingitim ng paa ng diabetic, thrombosis po yun. Nagbubuo yung ugat dito sa legs, ay yung blood dito sa legs, hindi makaplow yung blood sa mga capillaries ng mga daliri ng paa. Kaya namamandid yan. Tapos nangingitim hanggang sa mabulok siya. So, yun yung problema. Now, ang grapeseed extract, mabisa siyang mag-dissolve ng clotting sa katawan. At piniprevent niya rin yung clotting na yun. At bukod doon, mas powerful siyang antioxidant compared to vitamin C and vitamin E. So, yan yung gamit niya. So, sino binibigyan niya? Yung mga taong prone sa stroke, prone sa heart attack, mahusay na supplement para sa kanila, ang grapeseed extract. Then, may mga beverages din tayo si purple corn. Now, si purple corn is one of the richest sa tinatawag na anthocyanin. Ang anthocyanin, yan yung mismo yung kulay ng purple corn. Kaya pag pipili kayo ng pagkain at violet yung pagkain, ibig sabihin nun may anthocyanin siya. That's the most powerful exogenous antioxidant sa pagkain. So ano nagagawa ng anthocyanin? Nakaka-detox siya ng katawan, nakaka-detox ng kidney, nakaka-detox ng liver. So pag toxic yung kidney mo, ano nangyayari? Mataas yung tatlong indicators. Mataas yung PREA, mataas yung uric, mataas yung BUN. So nakakatulong to para sa mga kidney patients. Kasi sa experience namin na paggamit ng supplementation sa mga CKD patients, napapababa ang creatinine, yung creatinine nitong purple corn. So yun yung kagandahan dito. Nadi-detox niya yung liver. Ganun din yung matay. Kung mataas yung SGPT, SGOT,
napapaganda rin nito yung function ng liver. Mataas yung sugar, nagiging sensitive yung katawan mo sa insulin. So, yung obesity, maganda rin siya doon. So, detoxifier siya. Yun yung primary function niya sa katawan natin. Then, meron tayong product na for regeneration naman. Kung yung purple corn is for detoxification, ito namang Frutacel is for regeneration. So, meron siyang 15 na ingredients. So, ano yung mga ingredients na yun? Ito, meron siyang Phytocell Tecmalus domestica extract. Yan yung stem cell ng Swiss apple. So, for regeneration siya, papaganda ng balat kasi doon ginagamit yung apple stem cell sa regeneration ng balat. So, pag tinake po yan, ang target niyan is yung balat. Then, meron pa siya may mga grapefruit peel extract at saka meron na rin siyang grapeseed extract. So, ibig sabihin, ang target naman nun is yung cardiovascular system. Kasi ang grapes, marami siyang research na pag umiinom ka ng wine, red wine, gumaganda yung daloy ng dugo sa loob ng katawan mo. Dahil ba doon sa alak? Hindi po. Dahil doon sa resveratrol na nandoon sa skin ng grapes at saka yung nandoon sa seeds ng grapes. Di ba pag gumagawa ng alak, dinudurog yung grapes. Lahat yun, yung buong grapes, including the seeds at saka yung balat, dinudurog yan. So yung katas ng mga yun yung nagpapaganda ng daloy ng dugo. Ini-enhance niya yung nitric oxide production sa loob ng katawan natin. Okay? So yung crab apple peel, yung ashwagandha, pampatulog po yan. Ano yan? Ang tawag dyan is yung adaptogen sa Ayurvedic medicine. So, ibig sabihin ng adaptogen, kung hindi ka makatulog, bibigyan ka niya ng magandang tulog. Kung wala kang energy at kung pwede tulog mo, bibigyan ka niya ng energy. Yan yung ashwagandha. Now, bukod dyan, meron pa tayong bee propolis, no? Ito, magandang antibiotic ito, bee propolis. This is the natural form of antibiotic. So kung ayaw mong takot ka sa mga antibiotics ngayon sa butika, ito yung pwedeng gamitin during the time na may infection ka, kaya lang medyo high dose, bee propolis. Aqua extract, aquamin extract, bilberry, astaxanthin. Yan yung mga yan, mahusay sa mata. Pampaganda ng eyesight, ng vision. Then, meron din siya maki berry and pomegranate. Na pomegranate sa heart din to, si maki berry is sa heart, sa diabetes. Pwede siya together with goji berry. Soursop is for anti-cancer, no? And then, glutathione. Detoxifier din yan ng katawan. So, yun yung mga ingredient ng ating Frutacel. Now, meron tayong tatlong juice. Ito yung tatlong juice. Meron tayong barley na ang ingredients, barley, spirulina, moringa, paradis, mangosteen, guyabano, turmeric, cucumber, lemon, and stevia. Pinagsama-sama lahat ng ingredients na yan in a juice form. So pag ininom mo yan, inumin mo sa gabi kasi ang epekto niya sa akin, inaantok ako pag ininom ko siya. So mas maganda siyang papatulog kaysa pambigay ng energy. Now, ito namang dalawa, red apple at green apple, dalawa yan. Itong red apple, mataas yung antioxidants niya. Kasi meron siyang red apple, mangosteen, mixed berries, no? Dragon fruit, and guyabano. Si guyabano lang hindi pula. Now, tandaan natin, pag pula yung color ng pagkain, maganda siya sa heart, maganda siya sa prostate ng kalalakihan. So, ito binibigay natin sa mga medyo may edad na lalaki, yung red apple. Now, ito namang green apple, para sa mga pwede sa bata, pwede naman sa kababaihan. Kasi ang green apple, mas higher yung vitamins niya compared to the red apple. So, yun yung pagkakaiba. Si red apple, antioxidant. Si green apple, vitamins and minerals yung laman. Mas mataas siya doon. Now, ito si colon cleanse. So, how do you know kung balanse yung pagkain mo? Pag ikaw, matigas yung kuko mo, tapos tumatagal ka sa CR ng 10 to 15 minutes and sometimes 30 minutes, hindi balanse yung pagkain mo.
Kasi ang dapat, ang dumi natin, nakita niyo yung dumumi ang kalabaw? Sandali lang, di ba isang cake na malaki na yung ilalabas niya. Kasi yung pagkain ng kalabaw is puro fiber. Now, galawin mo yung dumi ng kalabaw, pag natuyo na, puro dahon pa rin yung nilabas. So, hindi na-dissolve yung fiber na yun. Ang ginagawa ng fiber kasi sa loob ng bituka natin, winawalis niya yung lining ng ating intestine. So, nililinis niya. Pag hindi ka nakakadumi, yung mga sebo sa pagkain mo, nakadikit yun sa lining ng stomach mo. So, yun yung later on, pagka in-x-ray ka, bakit yung bituka mo is merong additional layer, yun yung tinatawag na colon cover sa part ng colon mo. Yun ang nangyayari sa mga taong mahilig sa mga isaw, mahilig sa mga gigang pagkain, tapos hindi kumakain ng gulay. So pag nangyari yun, nagiging cause yun ng colon cancer. Kaya dapat tanggalin yun. So i-detox mo. Ang colon cleanse, pang-detox siya. So paano iniinom yan? Pwede mo siyang i-take, hatiin mo yung sachet sa dalawa. Kalahating sachet sa umaga, 250 ml na water. Kalahating sachet sa gabi, after dinner, 250 ml na water. So ang gagawin niya, ibabind niya yung pagkain mo. Babind niya. So pagkabind niya, iaalaw niya absorption ng nutrients, kaya na medyo mabilis yung movement niya o yung peristalsis sa loob ng bituka. So paglabas niya doon sa anus, doon sa ating puwet, madulas. Before meal yan? Pwede, ganito po. Pag mataba ka, before meal. Pero pag payat ka, after meal mo siya inumin. Kasi nag-expand po siya sa tiyan, so nag-a-add siya sa fullness. Wala siyang overdose? Huwag niyo pong i-over kasi mahihinder yung absorption ng nutrients sa pagkain niyo pag sobrang dami. Kaya nga dapat tama lang po siya. Dapat sa isang sachet, isang araw lang. Tapos, yung ibang dietary fiber, doon nyo nakukuhin sa pagkain niyan. Sa dahon, sa gulay, sa prutas. Dapat ganun siya. Empty stomach? Pwede po sa inyo kasi medyo may weight kayo. Tapos, after nyo inumin, sunod nyo na yung pagkain. Ilang beses inom yan? Dalawa lang po. Dahil sabihin, pwedeng ilang araw, ganon. Sa case ko po, naka-maintain ako ng colon cleanse. Kasi yung araw-araw na pagkain ko, bihira lang din po ako makakain ng gulay. So pag nandito ako, may biskuit, may pansit, may walang gulay talaga. So pag kinabukasan, matagal ako sa CR. So ang ginagawa ko dyan, kasama yan sa regimen ko, naka-maintain ako niyan. Umaga at gabi, meron yan para maging regular yung bowel movement mo. Pero pwedeng isa lang, yung isang ganon 500 na sa dalawa. Mapaganda po yan para madulas. Hindi kayo i-ire, pag iri nyo, mahaba na siya tapos buo madulas. Pero hindi ka nagkakaroon ng parang bowel movement dyan na ang diarrhea na... Hindi po siya gano'n. Hindi siya laxative. Walang problema siya. Walang problema po. Hindi kayo magkakain dito. Hindi siya laxative. Ang laxative kasi is yung isa-shut down niya yung absorption sa intestine. So, ibig sabihin, pag yung fluid kasama sa ilalabas mo. Kaya pag kumulo yung tiyan mo, pag-upo mo, talagang gaganon siya. Fluid, basa. Pero ito hindi. Buo siya tapos mahaba. Then, ang kagandahan niyan, okay siya sa mga taong hindi makautot. Di ba may mga taong hirap umutot tapos bloated yung tiyan? Painumin niyo siya na nito, maganda siya, umutot siya ng umutot, ilalabas niya yung hangin, tapos pag upo niya sa inidoro, buo yung dumi niya na mahaba. Mabilis lumabas. Yung utot, may amoy na o wala? May lahat po ng utot may amoy. Kasi ano na po yan maraming bacteria tayo sa tiyan, then at the same time, yung